po natin bigyan ng palakpak ang ating Praise. Ayan. Thank you, Lord. Po. And minsan pa, I welcome po ang lahat sa atin pong 5th night ng ating simbang gabi. And minsan pa bigyan natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Sabihin mo sa iyong gabi, ako ay nagagalak. Nandito ka? Ayan. Ako ay nagagalak. And I see may mga consistent, lalo sa side na to. Talagang nakikita ko talagang every time, talagang complete. May mga wish ata. May papuri sa Panginoon and I'm very blessed na makita po ulit tayo lahat, nagkatipon-tipon ngayong gabi. And tayo po pa ay ready na mag-worship at makarinig minsan pa ng salita mula sa ating Panginoon. Amen? Amen. Sige po, simulan po natin ang ating gawain ngayong gabi sa ating pong pananalangin. Manayang ko po minsan pa ang lahat na tayo po ay pumikit at tayo mo po naranasan ang presensya ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah. 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 Aming Diyos Ama na dakila, makapangyarihan sa lahat, minsan pa kami po ay nagpapakumbaba, lumalapit sa iyo sa oras na ito. Lord, kinikilala na ikaw Diyos ay dakila, makapangyarihan sa lahat. Ang nagpala sa amin, nagbigay sa amin ng patuloy, Lord God, na kapayapaan, pag-ibig sa dagdaang mga gabi, Panginoon. And we pray, O Father, Lord God, na kami, Lord God, ay mas magutom pa, mas mauhaw pa, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon, na tunay nga po, Lord God, na tunay na bumubusog sa amin. Lord, we pray, O Father, Lord God, ang iyong dakilang presensya at siyang aming maranasan, Panginoon. Kung meron man po, Lord God, sa aking mga kapatid na dito na may mga iisip pa, may mga alalahanin, Lord God, I pray, O Father, Lord, in Jesus' name, Lord God, na ang iyong kapayapaan, ang iyong presensya, Lord God, ang siyang lumupog sa aking kapatid na ito. At tunay nga po, Ama, na sa gabi ito, ikaw, Lord God, ang siyang aming makita, ikaw, Lord God, ang siyang aming maitaas, Panginoon. Dahil tunay na wala nang iba sa aming buhay ang nais namin, Lord God, na magbigyan, Lord God, ng glory, kundi ikaw lamang, Panginoon. Lord, we honor you, we love you, Lord. We praise you. Maraming salamat po, Lord God, sa gabi ito. At ikaw, Lord God, ang siyang maitaas. Ito po ang aming dalangin sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo sa ating pong pag-aawit sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ating pong palakpak, ating kamay, ating pagkakuloy sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kung nakagini, Lord, ay mababad sa iyong presensya. Pagkasal sa iyong presensya, kami Lord ay lumalakas sa bisita. At Lord, nagkakagumpay. Hallelujah. We praise you, Lord. Sarap pa rin sa'yo, O Panginoon. Ang napagpapalang mo ay lubos-lubos. Minsan alipay, inahiyatan ang dami, at sa aming pagpupuri, ang lubos na ay babay sa presensya mo, babay sa iyong salita, babay ang sekreto mo kung bakit ako masaya, babay sa presensya mo, babay sa iyong salita, tulad ng isa mo laging mahal sa'yo. Hallelujah. May sarap-sarap pa rin sa'yo ngayon. May sarap-sarap pa rin sa'yo, O Panginoon. Ang napagpapala mo ay lubos-lubos. Minsan kaming away, inahiyatan ang dami, at sa aming pagpupuri, pagpupus na nagsampay. Sa presensya mo, babay sa iyong salita, babay ang
Salamat sa iyong salita. Tulad ng sa ako'y lalo. Hallelujah, hallelujah. Lakas ng malakas. Ating Panginoong Diyos, hallelujah. Hallelujah. Tuloy nga po, Ama, sa iyong presensya. Kami, Lord God, ay mananatili. Kami po, Lord God, ay papapad, Panginoon. At tuloy nga po, Lord God, maranasan namin ang iyong presensya, ang iyong kalakasan. At Lord, patuloy na ikaw ay siyang aming maitaas. Ito po ang aming dalangin sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Patuloy sa Panginoon. Kaya na po tayo makaupo. Ayan. Minsan pa, I'd love to welcome ang lahat sa atin po ang 5th night ng 9 Holy Nights. Ito po. And sino po dito yung wala pang absent? Pwede po mo makita yung wala pang absent. Wow, makita ko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opo, nabilang ko na 10. Wow, praise the Lord, bro. Papuli sa Panginoon at tayo po ay nagpapatuloy. Sa mga hindi naman po na kompleto, po ang mga halaga po ay talagang tinatry po natin. Ano po yung ating best po na atin at makarinig, maka-fellowship natin. Sino po ang pumupunta dito para sa pagkain after? Ang nagtaas. So, meron lang po tayong spoiler alert. Ang pagkain po mamaya ay sotang whole wheat chicken. Wow! Na may kasamang chocolate. Wow, grabe, ang sarap. May ice cream, may kasama. Opo, no? And papuri sa Panginoon sa mga, ano po natin, sa mga binibiyaan ni Lord na mag-sponsor sa atin ng dinner every night. And sa atin pong inawit kanina, ano po, at sa atin pong pagpapatuloy din, medyo related po, no? Yung atin pong mensahe ngayong gabi. Kung mapapansin po natin, dapat po talaga si Ate Jen po sana yung magme-message for tonight. Sa ngayon po, currently siya po ay nagpapagaling. Siya po ay medyo may kaso pa rin, sipon. Kanina po sa ininom niya pong gamot na nireseta sa kanya doctor, medyo nag-attack po yung acid niya. So medyo hindi po, sama po natin sa prayers mamaya si Ate Jen din po, sa lahat din po na nakakaranas ng karamdaman na po palakasin at maranasan yung kagalingan mula sa Lord. And for tonight, sa mga gusto pong marinig si Ate Jen, pwede na po ba akong umalis? Sige po. And for tonight, we will read from Matthew as our continuation of the Beatitudes. O po yung sermon sa bundok na ating Panginoong Jesus. Matthew chapter 5 verse 6. And Matthew chapter 5 verse 6. Sabihin niyo po ako sa pagbasa. Pwede po ba tayong lahat na tumayo sa pagbasa po ng salita ng ating Panginoong Diyos? Yeah. Matthew chapter 5 verse 6. Yan na po ba tayong lahat? Kung may pong Bible or cellphone Bible app, you can read along. Let us read. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Sa Tagalog, mapapalad ang mga taong nagugutom at nauuhaw sa katwiran, sapagkat sila ay bubusugin. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Diyos Ama, minsan pa kami po ay nagpapasalamat sa iyong mga salita na amin pong maririnig sa gabi ito. Tunay nga po, Ama, katotohanan na ito, Lord God, ay siyang magliwanag sa aming buhay, Panginoon, nakita at tunay nga po, Lord God, na sa aming buhay, Panginoon, magutom kami, Lord God, sa iyong katuwiran, sa iyong righteousness, Lord God. Lord, minsan pa, I pray, O Father, Lord God, na buksan niyo po ang aming isipan, ang aming pong pandinig, Panginoon. Lord, may apply namin, Lord God, ang iyong mga
sasabihin, Lord God, sa amin ngayong gabi. Ikaw, Lord God, ang siyang marinig, Panginoon. Ako lamang po, Lord God, na yung instrumento, Panginoon. I pray, O Father, Lord God, na ikaw, Lord God, ang siyang makitaas sa lahat ng ito. We praise you, we worship you, and love you, Lord. And this is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Sige po, tayo pong lahat ay makakaupo. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Papuri sa Panginoon. And nakita po natin na mababasa po natin. Since nabanggit sa ating verse, yung nagugutom at nauuhaw. And po, no? May just ask the congregation, ano po yung pinaka-kinikrave natin? Ano lang, medyo icebreaker lang, ano po. Ano yung kinikrave natin pag dumarating na yung Christmas? Can I ask? Magkatawag po ako, random pangalan. Well, pag dumating na yung Christmas, si Sir Mayan, nagsabi na agad. Anong specific na salad, Sir Mayan? Buko salad, wow. Gugutumin ko muna kayo, ha? Isipin muna natin yung chicken sotanghon naman. Gugutumin muna natin ang bawat isa. Something na kinikrave natin for Christmas. Si Ate Chin kaya, ano po kaya ang Sister Chin? Tama po ba? Sister Chin, ano po ang pagdating ang Christmas? Ano po ang pinaka-kinikrave nyo? Ayan. Leche flan. Wow. Leche flan, nakakasarap. Parang dessert so far, no? Dessert so far. Meron po ba yung mga mabibigat? Si Ate Christina. Ayan, si Ate Christina. Po? Lechon! Wow! Lechon! Alam niyo po ang mga Pilipino, natural po sa atin ang pagiging religyoso. Po. Dahil pag every handaan, every fiesta, may lechon. Po. Kasi kada pagat mo sa lechon, napapalapit ka lalo sa langit. No? Medyo malapit tayo sa langit dahil sa lechon. Po. Dito naman, side naman ito. Wait lang. Wait. Katabi na. Ano palit yung name niya, sister? Aliyah. Ayan. For you, what yung kinikrave mo for spaghetti. Luto ni Mama. Talaga. Wala na tatalo sa spaghetti ni Mama. Siguro si Sir Jacqueline. Ayan, sa gitna. Dito tayo. Sa gitna. Anything na for Christmas. Ano po? Nabanggit na lahat? Ham. Ako din, personally sobrang kinikrave ko yung Christmas. Okay lang ba buksan ko itong ilaw dito? Parang, madidiliman ako. Parang, let there be light, sabi nga ng Lord. Ako po talaga kasi, Christmas na parang, once a year lang talaga siya. Tapos, medyo bias ako sa brand. Mas gusto ko talaga pure foods na Christmas. Lagi binibigay sa trabaho ng tatay ko before. So talagang, kasi pag CDO, hindi naman, okay din man sa masarap. Pero yung extenders, medyo ramdam mo. Pero pag pure foods, ramdam mo yung So, yun lang. So, we have all different kind of cravings every Christmas. Ngayon paparating, no? And, pero kung nasa isip ko pa rin yung sotanghon, wala, hindi nagbago yung isip ko. Ano po, no? Ayan, si Sister Roda, pala pressure. Si Sister Roda pa naman yung nagluto. Ayan, kumakagutom. Bakit dahil po sa natanong ko na po kayo, diretso na po tayo sa Brother Ernest, pakilabas na po yung ating diretso na. Ayan po, no? Kesa Ayan, thank you po sa pag-share ng inyong pong favorite Christmas food na po kakagutom. And as we go back to the message, nung ito ay sinabi or tinuro ng ating Panginoong Jesus during that time, yung mga tao na pinagpipreach niya is literal na gutom. Literal na gutom. Yung mga Hudyo, before ay talagang sila ay physically gutom, physically uhaw. Back then, mahirap kumagilap ng pagkain, dahil mataas mag-tax ang mga Romano. Nabanggit din po ni Sister Roda one last time, yung pag may anak sila na may defekto. Halimbawa natin, may nakitang defekto, may sabihin natin bikot, taapon yan. Pag may nakitang sabihin natin maliit yung katawan, taapon, mahina. And as we move forward, and during that time, mahirap din po maghanap ng malinis na tubig. Marami po sa kanila sabihin natin may sakit sa tiyan.
Dahil po hindi ganun filtered or mineralized. Di tulad sa atin ngayon, no? Kahit saan, we have water. Po, no? Sir Jen, baka pwede pong makahingi. Malamig po ba yun? Joke lang. Joke lang. Pero lang po, no? They don't have access, no, to food like we have right now and water. And nung utang pong nabasa nung high school, itong blessed are those who hunger and thirst, hindi ko po siya na-appreciate. Hindi ko po siya na-appreciate kung ako po siya nabasa. Dahil hindi naman po ito, hindi naman po nakaranas ng sobrang uhaw dahil nga po sa privileges na meron tayo sa ages natin meron. Ano po? And sa translation po, ng hunger and thirst, from the Greek translation, to hunger and thirst is to desire earnestly. Bukod sa hunger and thirst, hindi lang siya basta-basta hunger and thirst, it is to desire earnestly. Oh? And can we say the word desire? Desire. Diba? Pwede mas malakas, JCC. Desire. Desire. Ay, lakas. Mahina naman. Desire, ano po? And one instance in the Bible, ano po, na nagpakain si Lord ng 5,000, if you have heard the story, when Jesus fed the 5,000 people, blessed are those who hunger and thirst. Ano yung ginawa ng mga Hudyo ng mga tao? Gusto nilang gawing hari si Lord Jesus. Haring panglupa. Because, nakita nila na, yung nagpapakain sa atin, gawin natin siyang hari. Ang ginawa ni Jesus, sinakbuhan niya, yung mga tao, yung crowd, no? Kasi hindi yun yung kalooban ng Ama. God has better plans, the perfect plan for humanity, hindi yung maghari lang dito sa mundo. And kakasabi lang, no, sa hunger and thirst for righteousness. When we say the word desire, do we think it as bad or good? Sino dito pag narinig yung word na desire, good agad? Good. Pag narinig yung word desire, bad. Wala. Ang meaning po ng desire, it could be, there could be a split between this desire. As we move forward, desire to do good, but as we have known the media right now, perhaps we would interpret desire as bad. Oh, at sinabi din po yan sa Jeremiah 17 verse 9. Basahin ko po. The human heart, binabanggit po dito, yung ating daw puso, the human heart is the most deceitful of all things. Yung ating daw pong puso ay ang pinaka, ano po ba sa Tagalog ang deceitful? Pwede po niyo mo ba akong tulungan? Deceitful, mapanlin lang po, hindi maaasahan, hindi mapagkakatiwalaan, deceitful, no? Nung nag-video call kayo, may filter pala, pagka-meet up nyo, gano'n, no? Deceitful, gano'n po, no? Nagulat ka. Nasaan yung pa-meet up ko kagabi? Nung may ilaw na, boom, may lakad pala ako, deceitful. Heart can be deceitful, mga kapatid. And ang sabi mo dito, hindi natin minsan ma-distinguish yung will ni Lord sa buhay natin. Because of this heart that we have, who has nature to be deceitful. Kasi minsan gusto natin, Lord, ito yung gusto ko, pinipilit din natin na yun yung will ni Lord. Lord, ito yung gusto kong mangyari sa buhay ko, ito yung mga plano ko. Lord, dahil sobrang gusto ko siya, yung buong kalamnan ko, ito yung gusto ko. Lord, ito na rin yung gusto mo talaga, di ba? May gano'n na siyang effect. Gano'n ka-deceitful yung heart na talagang ina-incorporate natin yung gusto natin sa gusto ni Lord. And as hunger and thirst, this desire, we see Christians, sa atin din po mananampalataya that we desire a lot of things in life. Power, authority, success, comfort, happiness. Wala naman pong masama to desire these things as long as we do it for good, not for selfish desires. But yet again, when we ask Christians, ano ba yung hinahunger mo? Ano ba yung dinidesire mo?
bihira tayo makakarinig, I desire for righteousness. I hunger and thirst for righteousness. Para sa katuwiran. And going back, Lord, minsan, nalilisip na tayo. Ito yung kalooban, ito yung gusto ko. I would love to share with you. Ano po? Ito na po ba yan? Ayan, opo, no? One of the things, I think I've shared with you before na rin itong story na ito. It's a true story of a college woman. No? Ito yung kanyang parang tinatry niya kung ito ba ay will ni Lord or ito ba ay kanyang gusto lamang. So, this college girl, itatago na lang namin siya sa pangalang Ara. Yan, itatago na lang natin siya sa pangalang Ara. And ito si Ara, hindi ko Ara, iba to. Iba. Ara, ano siya? Arabello. So, iba siya. Ang maghanap siya ni Bello. So, Arabello. So, ito si Arabello. Ara na lang tawagin natin. It has this huge crush dito sa isang napakatangkad, napakagwapo, parang Koreano. Koreano na nasa college din. One of his classmates. Tatawagan natin siya sa pangalang Sian. Ayan, Sian. Tawagan natin siya sa pangalang Sian. Hindi siya Sian Reoganes. Okay? Pero parang malapit na. Kasi parang ganun yung pagkakadescribe sa'yo. And so, ganun. I have this huge crush to Sian. I have this talagang Lord, that time si Ara ay single. No? Siya ay parang gusto niya gusto ko ng malamig pa naman yung Pasko ko. Gusto ko ng may kayakap, may ka-folding hands, may kasama sa kainan. Yan ang gusto ni Ara. So, he saw this Sian, so handsome, so mayaman pa, matangkad and all. Lord, gusto ko si Sian. Lord, pwede mo bang ibigay sa akin si Sian? Si Sian, matangkad and all, almost perfect varsity. Sabihin na natin na matataas ang grades, matalino and all. No, talagang achiever itong si Sian. And Ara just wants this. Lord, I want Sian to be my boyfriend. Anong sagot ni Lord? Hindi. God answered Ara. No, hindi. Nagalit ngayon si Sian. Kasi nakita niya si Sian, may kasama ng iba. Sumama siya kay Mar. Nakita niya katabi. Sumama siya kay Mar. Nasaktan niya yun. Lord, bakit? Bakit, Lord? Bakit mo naman? Ba't siya sa mga... Anong meron si Mar na wala ako? Ganda ni Mar, no? Ferdy Margranada. Sumasama. And this left a very big scar sa heart ni Ara. Medyo nagtampo siya kay Lord for the longest time. Bakit hindi binigay? Every time na makikita magkasama sila, nagkasama siya, nasasaktan siya. And he just have this big grudge, sama ng loob sa Panginoon dahil hindi sinagot yung kanyang panalangin. 10 years after, nagkaroon sila ng reunion. Yung kanilang college, yung kanilang school. This is a true story. And sa reunion, syempre, kita-kita ulit after. Hindi pala 10 years. Like 25 years. Kita-kita ulit sila. Si Ara, medyo ano na siya, medyo naka-move on na siya, medyo naka-ano na siya. And then, syempre, reunion, sino ang una niya gusto makita? Si Sian. Sian ang gusto niya unang makita. Totoo ba na? Si Sian ang gusto niya unang makita. And then, nung nakita niya, may mga folks na nakaupo sa isang table, nakita niya, pagano'n siya, Sian ba yun? Bakit? When he saw Sian, after 25 years of longing, this heartbreak, regret, when he saw Sian, si Sian po ay para na siya pandesal. Mataba na, kuba na, yung kanyang kapugian ay lumukubok na, napalot na siya, yung waistline niya ay 84.
Ganun na katindi si Sian after all these years. And when he asked yung kanyang mga classmates, si Sian na ba yun? Anong nangyayari sa kanya? Because of this, yung kanyang kagandahan, katalinuhan, yaman, Sian turned into a lot of women. Sian became a womanizer, dami niyang babae. Hindi lang pala si Mar, ang kanyang girlfriend that time. Pati rin pala si Jahay at si Fatima, si Ma. Ang dami pala. No? Ang dami pala. Hindi natin alam. No? And that time is talagang nakita ni yung mga narinig niya, nagulat siya. Talagang nag-turn siya sa sugal, sa drugs, and all that bisyo. Sabihin natin, college guy na talagang mabisyo. He spent all this time seeing. And umuwi si Ara that time. Umiiyak siya kay Lord. Lord, thank you. Kasi hindi mo sinagot yung prayer that time. Umiyak siya, Lord, thank you. Kasi you said no to my prayer. We can be deceived. Pwede tayong maloko na ating heart. Again, we can be deceived. No? The human heart is the most deceitful of all things. Sabihin mo sa katabi mo, bitawan mo na yung crush mo. Sagutin mo, kaya ba? O yung mga dito, hindi na natin nakaka-relate eh. Or hindi natin pero lang po, no? And deceitful, ano po? Ayaw po natin yan. And one of the things, perhaps one of the most feeling na pinakaayaw ko po is pag ako po ay busog na busog sa pagkain. Going back sa ating message, we can be deceitful, we can desire earnestly and to just feed on things. We just consume anything that we want with our flesh. And one of the most feeling I hate is pag busog na busog ako sa pagkain. I still remember nung unang bukas yung Mang Inasal and Andy Rice, yung pinaka-Andy Rice, busog na busog ako. Up until now, pinaka-hate ko na pakiramdam physically sa is yung sobrang busog. Yung ang hirap gumalaw, sobrang sakit ng tiyan. Minsan hindi ako kumain ng marami. Instant regret, kung baga. Na po. And I'm not sure if sa inyo mas gusto nyo busog na busog, pero sa akin talaga one of the most uncomfortable feeling talaga sa akin pag busog na busog. And kasi minsan I think, sige kain pa, habang may pagkain, sige kain pa. Pero yun ang I turn into the most uncomfortable feeling. It's because I am deceived. Ako po ay naloko ng aking sarili. And same with Satan. Same po sa ating kalaban. We will just turn into the first part of the verse, no? About this hunger and thirst. Sometimes si Satan, hindi niya kailangan na sobra kang ilayo sa will ni Lord. Alam niyo po yung mga kapatid. Sometimes Satan will just have to distract you. Sometimes Satan will just have to distract you for just a single minute. And pwede ka na niyang iwan. When you have to do something important in the morning, or you want to pray, you want to do your devotion, you want to go to the church, sometimes Satan will just have to distract you for just a second, for just a minute. Sometimes hindi na kailangan na talaga, kailangan hindi niya magawa yung kalooban ni Lord, no? Sometimes, with how we don't hunger and thirst for the righteousness of God, we just have to distract us for just a second. And ano pong nangyayari sa atin? Halimbawa, maglalaba. Sige, tanong muna ako. Iniipon pa naman yung batya. Sa Facebook muna ako. Makalipas ang 5 oras. Hindi na nasimulan yung gagawin. Sino pong relate? Parang may tumatawa dito. Ako hindi po ako relate. Hindi po ako naglalaro. Nakalambre. Ano po, no? And desire, things, ano po?
And sometimes with all these things, we allow things to consume this world. Sometimes we just wake up in the morning. Gumigising tayo sa umaga, parang wala tayong energy. Naranasan niyo na yun? Kompleto naman yung tulog nyo, nakakain naman kayo, nagawa niyo naman yung mga gusto nyo gawin. Pero pag-isip nyo, parang wala lang kayong energy. Parang disconnected kayo. Parang walang sense yung nangyayari sa paligid. It's because sometimes we don't realize yung ating spiritual hunger and thirst to God is hindi natin na-satisfy. Hindi natin na-fulfill. Is God is more than willing to fill us with spiritual blessings. Amen? Our Lord Jesus is more than willing to fill us with spiritual blessings. Minsan tayo lang talaga yung ginugutom natin, yung sarili. Sometimes I have shared this sa offset. Na minsan, halimbawa after ng school, syempre, ang kalaban natin dyan, mga street food. May kwek-kwek, may dos-tres, may calamares, may fishball, may kikya, may palamig, talagang may isaw, may dugo, may barbecue, no? Eh talagang pag may medyo pag nakaka-LL ka, kain ka talaga. And pagkakain mo, dami ng kwek-kwek, fishball, busog ka na. Tapos pag uwi mo ng bahay, magsasanggip pala kayo sa premium wagyu beef. Eh naka 100 kang stick ng kwek-kwek. May enjoy mo pa ba yung sanggip? Na may wagyu, na may kimchi? Oh, hindi na. Same with our spiritual life. When we first fill ourselves with things of this world, emphasis daw ni Lord. Emphasis daw ni Lord. Yan sa kanya. When we try to fill us first, yung mga bagay sa mundong ito, magugutom pa ba tayo for spiritual things? Do we still hunger and thirst for those godly things? Perhaps hindi na. Because we are so filled with this world. Oh. Pero pag ino natin yung sanggyu, pag ino natin tayo, umuwi tayo, God, nakinig tayo, umuwi tayo, kumakain tayo sanggyu, wagyu, gugustuhin mo pa rin bang kumain ng kwek-kwek? Gugustuhin mo rin kumain ng palamig, ng isaw, ng dos-tres? Wala na. Because you are so filled with the quality. Po yung talagang satisfied. Talagang giting busog ka. No? And let us just go through a grocery list. Na po? Pwede niyo po bang sabihin sa akin, church, kung God-made or man-made? Okay lang po ba? I'll just go through a grocery list and sabihin natin kung God-made or mula sa Diyos or man-made, gawa ng tao. Apple, God-made or man-made? God-made. Yeah. Cookies, man-made. Parang wala nare-relate dito. May ulitin ko instruction. But it's okay. I just want to hear from you. Broccoli. God-made. Chocolate. Man-made. Soft drinks. Man-made. Energy drink. Instant coffee. Beef. Baka. God-made. Hot dog na beefies. Man-made. Tama ba? Instant noodles. Man-made. Red horse. Man-made. Man-made yan, baka sabihin mo. Nasa Guardian of Eden pa lang, may red horse na, baka sabihin mo. Wala po, brewed coffee. Siguro sa instant coffee, man-made. Sa brewed coffee, pure beans. We would say natural. God-made. Oh. If we would notice, mapapansin po natin, yung mga man-made na pagkain seems to be more appealing. Amen? They seems to have more appealing taste. Opo, merong mas gratify kasi minsan may sugar rush sa energy drink, sa instant coffee. Pero yung sa mga God-made, yung mga apples, broccoli, mapapansin po natin hindi siya sobrang appealing. Opo? And the question is, which would sustain us more? Ano yung mas makakapag-energize sa atin in the long run? Yung hindi sa atin makakapagbigay ng sakit, furious, diabetes, or anything. Obviously, it is God-made.
And now, the second part of our message, 7:07 na po pala. Let me just make this a little bit quicker. Let us just read kung ano talaga yung truth mula sa ating Panginoong Jesus that will truly fill us. Basahin ko po sa John chapter 4, verse 13 to 14. John chapter 4, verse 13 to 14. Let us listen. Jesus said to her, "Everyone who drinks this water will be thirsty again." Jesus was pertaining to a well. "But whoever drinks the water I give him will never thirst. Indeed, the water I give him will become in him a fountain of water springing up to eternal life." Jesus was talking to a Samaritan woman. Itong Samaritana na ito ay may 5 asawa. Wow, ang ganda, 5 asawa niya. And despite ng kanyang relationship richness na matatawag natin, 5 yung kanyang asawa, he was still this thirsty inside of her. Hindi siya mapunan ng kanyang mga lalaki. And Jesus came to her life, and this is the water I give. And once you drink it, you will never thirst. And continuing John chapter 6, verse 35, one of the identities of our Lord Jesus Christ, let us listen. Jesus answered, "I am the bread of life. Whoever comes to me will never hunger, and whoever believes in me will never thirst." Basahin ko po ulit. Jesus answered, "I am the bread of life. Whoever comes to me will never hunger, and whoever believes in me will never thirst." Pag tayo po ay lumapit sa ating Panginoon, He is the bread of life. He has promised to fill us. We will never be thirsty. We will never be hungry again. That is a promise. Pag tayo po ba ay lumapit sa Panginoon, nabibitin ba tayo? Pag lumalabas ba tayo dyan, parang may gusto pa ba tayong gawing iba? Could be. Again, say that could just distract us in a second. But while we are communing with one another, while we are here in His house of worship, Lord, we are just so filled. God is so openly want to bless you with His presence. You just have to open up your hands to Him. Open up our eyes to Him. Pero it's Jesus. Alam natin na lahat ang sagot ng ating Panginoon. Ay, Pastor, alam na namin yan. Alam na namin si Lord lang mag-fulfill. Alam naman namin yan, Pastor. Paulit-ulit na lang po yan. And sometimes sa ating buhay po, it is not enough. Hindi po sapat na malaman natin na tayo ay pinatawad. Hindi sapat sa atin na yung, pinatawad na ako ni Lord, okay na. Gawa na lang ulit ako ng kasalanan, dito na lang ulit. Balik na ako sa dati kong buhay dito sa mundo. When we realize po, bilang tao, is despite ng pagpapatawad sa atin ng Panginoon, is we have this fountain of sin sa ating buhay, sa ating puso na talagang nag-erupt, talagang gustong sumabo, dahil tayo nga po yan sa katawang lupa, we are so filled with flesh and sin, and we have this fountain of sin. And the nature could be changed, and now, once we have met Jesus, we realize we're forgiven, we've been saved, we have been redeemed, and we see His beauty. And that's when we want to follow. We want to hunger and thirst for the righteousness He's been wanting. He's been walking with. Kasi sometimes, minsan, naging prayer po ba natin ito minsan mga kapatid na, Lord, gawin niyo pong mapait ang panlasa ko sa kasalanan. Lord, narinig po ba ako? Lord, gawin niyo pong mapait yung panlasa ko sa kasalanan. Mas madalas, ang kasalanan, ang lasa po ay masarap. Ang sabi po, ang lahat ng bawal ay masarap. Pero, kamatayan ang Lord. And I just pray, brothers and sisters, as we hunger and thirst for righteousness,
this evening is, can that be our prayer? Lord, gawin niyo pong mapait yung panlasa ko sa kasalanan. That whenever I see sin approaching, Lord, hindi yan masarap. Lord, it could just be a sugar rush. It could just be peeling sa mata ko, but it will do me no good. It is unhealthy, it is toxic, it is poison. Lord, gawin niyo pong mapait yung panlasa ko sa kasalanan. Sabi po sa James chapter 4 verse 17, ang nakakaalam ng dapat niyang gawin ang mabuti, ngunit hindi iyon ginagawa ay nagkakasala. Again, James chapter 4 verse 17, ang nakakaalam na dapat niyang gawin ang mabuti. Nakita mo na dapat mo nang gawin yung mabuti, pero hindi mo ginawa. It is a sin. Oh. And tonight, perhaps, I just want to end, I think medyo ano ko na po yung inyong time. I just want to end in this. Perhaps in this verse. Psalms chapter 17, verse 15. Now it when King David, as for me, I will behold thy face in righteousness. Sabi niya po, I shall be satisfied when I awake with thy likeness. Sometimes we feel restless. We feel so hungry and thirsty for something na kahit anong gawin natin dito sa mundo, hindi mapunit. But when we rest in the Lord, when we do things that are right, po, pag nasusunod natin si Lord, nasasatisfy tayo, amen? We are so filled pag nagagawa natin yung kalooban ni Lord dito sa lupa. Tayo ay nagiging agent niya, tayo ay nagiging ambassador niya, nakikita yung si Lord sa buhay natin. It is a different fulfillment. I know we have experienced at one time, at one point in our life, that we get to share Jesus. His salvation, His forgiveness, His love, His peace. And this obedience, this pag-follow natin to also hunger and thirst for righteousness, just like Jesus, fills us so much. Ano man yung kinikrave natin dito sa mundo, kung ano man yung hinahanap ng ating laman, ano man yung hinahanap ng ating mata, na ating pakiramdam, it all fades. It all fades in the background when we obey the Lord. Again, I will just be on the last quote. You will not, sabi po sa isang quote, hindi ko po sure kung maiko-quote ko po ito ng tama, hindi mo maiisipang baluhin ang iyong kapitbahay kung busy ka maghugas ng paa ng iyong kapatid. Ulitin ko po, hindi mo maiisip na batuhin ang iyong kapitbahay, ang iyong kaibigan, kung sino man ang iyong kaaway, kung ikaw naman ay busy maghugas ng paa ng iyong kapatid. Let us pray. Lord, Heavenly Father, we give you praise and honor tonight. Maraming salamat po, Lord God, sa pagpapaalala sa amin, Panginoon, sa iyong mga salita. That, Lord, blessed are those who hunger and thirst, nagugutom at nauuhaw, hindi sa pagkain, hindi sa layaw, hindi sa bisyo, hindi sa kung ano pa man, Panginoon, dito sa mundo, kundi, Lord God, sa katwiran mo, Panginoon. Lord, we pray, O Father, Lord God, sa bawat isa sa amin, Panginoon, that let there be their prayer, Lord God, that make their tongue, make their flesh, Lord God, make their instinct, Panginoon, dear God, na maging mapait, Panginoon, yung kanilang panlasa sa kasalanan, Panginoon. Ay, pag ito nakita nila pa-approach, makita nila, Lord God, na sila ay dinidistract ni kalaban, Panginoon. I pray, O Father, Lord God, that they would remember, Panginoon, that, Lord, that you are the only one who could fill us. You are the only one who can satisfy us, Panginoon. It may give us, Lord, the sin, Lord God, temporary pleasure lamang, Panginoon, Lord God. But Lord, again, we keep on saying, Lord God, we want to desire you more than ever sa aming buhay. Because, Lord, that you are the only one who will fill the void in our hearts, Panginoon. Pray, O Father, Lord God, in Jesus' name, Lord God, in Jesus' name, na, Lord God, ang iyong presensya ang lumukob sa puso ng bawat isa narito. If there is emptiness, Panginoon, I pray, O Father, that you fill them right this moment, Panginoon, Lord God. And Lord, makita nila, Lord God, ang iyong katwiran,
ang iyong kagandahan, ang iyong kadakilaan sa kanilang buhay, Panginoon. Nang sa gayon, yun din, Lord God, yung kanilang lalakaran sa kanilang buhay. Lord, we give you praise and honor sa lahat ng ito. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Sige po, wala pa kang And as final part po ng ating pong simbang gabi tonight, po, let us sing Hark the Herald. Maaaring upang manyahan ang lahat na tayo po ay tumayo. Kahit yung first part na po, as part of, we just want to give glory. This has a very, very, beautiful lyrics, I would say. Giving glory to the newborn King. Sige po. Tayo po ay umawit sa Panginoon. I know, if you have, pasensya na po, wala po ulit laptop for tonight. But I think this has been a popular song, a Christmas song we could sing to the Lord. Let us sing. Herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the sky, with angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Sa uling pagkakaroon, hark the herald. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies, with angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Let us pray. Lord, give your praise and honor. Minsan pa sa gabi ito, maraming salamat dahil ikaw ang Diyos na pinili mo, Lord God, na katawang lupa, mamuhay kasama namin, Panginoon, mamuhay ng perfectong buhay at maging alay, Panginoon, para sa aming mga kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Na inalay mo ang iyong sarili pagsunod sa kalooban ng Lord, maraming salamat po, Lord God. Minsan pa sa buhay ng bawat isa na narito, we pray, O Father, Lord God, na patuloy na pagpapala sa kanilang buhay. We pray, O Father, na lahat, Lord God, na kanilang kinakahalan sa oras na ito, Lord God, ay bibigyan mo sila, Lord God, ng karunungan. Lord, bibigyan mo sila, Lord God, ng katapangan. Lord, I pray, O Father, for the power of your Holy Spirit be upon them, not by might, not by power, but by the Spirit of God, Lord God. Lord, go before them, Panginoon. And I pray, O Father, Lord God, na sa mga nangangailangan pong financial, Lord, emotional, physical, Panginoon, mental, Panginoon. I pray, O Father, Lord God, you continue to restore them, to bless them, Panginoon. Bless the works of their hands, Panginoon. Lord, make them fruitful, Panginoon. I pray, O Father, Lord God, that your peace abounds in them, Lord God. Peace that surpass all understanding, Lord, in Jesus' name. And Lord, I pray, O Father, na makatagpo niyo po sila, Panginoon, kung nasaan man po sila ngayon. They don't have to pretend, Lord God. They don't have to look good, look nice, Lord God. But they just have to go to you, Lord God, as they are, Panginoon. That, Lord, thank you that you are the God who accepts us, Panginoon. And Lord God, you lift us up from the mud or clay, Lord God, going through the mud yourself, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God. Minsan pa, at Lord, tinataas po namin lahat na may karamdaman sa oras na ito. Lalo-lalo kay teacher, Panginoon.
kay Sister Jen, kay Mama Babel, sa lahat po Lord God na may karamdaman. Lord, we pray, Father, healing, Lord God, in Jesus' name. Ikaw ang Diyos na magpapagaling sa kanila, ang Diyos na pinakamahusay, pinakamagaling na manggagamot, makapangyarihan sa lahat, Lord God. And we pray, Father, Lord God, na sila ilibangan mo, Lord God, mula sa karamdaman, Panginoon. Lord, minsan pa, tinataas po namin sa inyo ang mga susunod pa namin gawain at sa amin pong pagkain na pagsasalu-saluhan. Maraming salamat po. Pakalinisan niyo po ito, Lord God, ng iyong banal na dugo, Lord God. Magsilbi pong pagpapala sa amin. Busogin niyo po kami, Lord God, hindi ng pagkain, kundi ng aming fellowship, Lord God. Ibalik niyo po, Lord, ng siksik, liglig at nagumapong pagpapala sa nagkagawa nito at sa naghanda nito, Panginoon. Lord, minsan pa, maraming salamat, Panginoon. Lord, be glorified, Lord God, our newborn King, Lord God. Maraming salamat po. At tunay nga po, Lord God, na ikaw ang siyang aming mag-glorify, O Lord, for the remaining of hours of this night, Panginoon. Kasi habang kami, Lord God, ay lumalakad dito, Lord God, sa lupa. We praise you, we worship you, we love you, Lord. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Po sa ating lahat, and Brother Sir Roger, I give the floor to you.